Saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Lagi sanang isipin ako. Alright, so isa pong magandang umaga sa lahat ng giliw nating tagapanood. Muli, nandito na naman tayo sa isang programa ng pag-ibig na kung saan tatalakayin namin kung ano-ano ang mga benepisyo na maaring makuha sa pag-ibig at kung ano-ano yung pwedeng maitulong nito sa atin. So live tayo napapakinggan at napapanood sa Kakampi Online. Isang magandang umaga sa iyo, Brian. Okay. Sa Mahang Aljon, isang magandang umaga, and sa ating mga masugid na nanonood po ngayon sa iba't ibang parte ng mundo. So, pwede niyo pong panoorin itong telecast natin sa www.usstream.tv channel Kakampi Online, or tumawag or magpatawag kayo sa mga representative po natin dito sa Pilipinas sa mga numerong 553-8656 o kaya naman sa 788-3607. Alright, so maaari rin ho tayo mag-email sa kakampi-news.blogspot.com. Yung kakampi po natin, double M siya. O kaya naman sa kakampi.wix.com/kakampi. Okay? So kami po ay mga information officers from Pag-ibig Fund. Tatalakayin po natin ngayong umagang ito, araw ng Miyerkules, October 28, 2015, ang mga benepisyo at ang maaring maitulong sa atin ng pag-ibig. So, partner, ano ba ang ibig sabihin ng pag-ibig? Kasi karamihan sa atin, ang alam lang, pag-ibig, pagmamahal. Yan. So, marami po talagang hindi pa na sinasabi natin na medyo hindi pa aware kung ano ba talaga ang Pag-ibig Fund, maging ang ibig sabihin ng mismong word ng pag-ibig. So, baka ang iniisip nila, yan yung mga pag-ibig o yung love na tinatawag, pero hindi po yun. So, yan, makinig po tayo para po dun sa discussion kung ano pa ang Pag-ibig Fund. So, umpisahan natin. Alright. Sa ang Aljon. So, ang Pag-ibig Fund, para po sa kaalaman na nakararami, ito po ay isang acronym word, no? Okay. Ibig sabihin ng pag-ibig, pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya, at gobyerno. So, mamaya, during our discussions, malalaman natin kung bakit ba ito pagtutulungan ng bangko, industriya, gobyerno, maski ng iyong sarili. So, para saan ba ang pag-ibig? Ito po ay ipon na ibinibigay ng industriya at gobyerno, o ano ba ang magandang role na ginagampanan ng bangko at ng iyong sarili sa pag-ibig? Okay, so dagdag lang din natin. So, sa pag-ibig po, so unang-una, so nagtutulungan po tayo. Syempre, ito po yung apat na industriya. So, ikaw, gobyerno, bangko, at saka yung gobyerno. Gobyerno, industriya, sorry. So, ito pong apat na to yung nagtutulong-tulong para mabigyan po tayo ng mga magandang programa na pwede rin po natin gamitin sa mga hinaharap na future na hinaharap po ng mga plano, at the same time yung mga dapat nating malaman pagdating po sa mga pabahay at iba pang mga programa. Alright. So, Pag-ibig, basically, ito po ay isang government financial institution na kung saan tinutulungan tayong mga manggagawa dito sa Pilipinas or sa abroad na magkaroon ng sarili nating savings account. So, tama po, ang Pag-ibig ay isang savings na kung saan ang pera or ang ating inihuhulog dito or iniipon ay kumikita ng dividendo at interest. So, ibig sabihin pala, kasamahan, ang lahat pa ng kinaltas po nung naghuhulog po tayo or nagtatrabaho dito sa Pilipinas, ibig sabihin, savings ba yun? Yes, basically, tama, part. Kapag sinabi kasi nating savings, ito po ay ipon. So, doon pumapasok yung role ng bangko.
Okay? Okay. So, nag-iimpok tayo at kumikita ng dividendo nang sa ganun mapaghandaan natin yung future natin. Okay, so maliwanag po na ang hulog po sa Pag-ibig Fund ay isang savings or ipon, which is unang-una, dahil siya ay ipon, so dyan papasok yung ating dalawang programa. Unahin na po natin ang savings program. So tama po yung narinig natin, isa siyang savings or ipon kasi lahat po ng hulog sa Pag-ibig Fund ay nawi-withdraw or babalik po sa miyembro. May kasamang Dividendo at interest. So, okay. Pagdating sa dividendo, 4% per annum yung kinikitang interest ng pera natin dito sa Pag-ibig Fund. So, ibig sabihin, kung tayo po ay naghuhulog ng specific na amount kada buwan, ito po ay bibigyan ng dividendo pagkaraan ng isang taon. Okay, so dun din po sa dividendo tinatawag natin yung 4%, so pwede pa po yung tumaas, depende rin po sa i-declare pa ng Pag-ibig Fund. So itong dividendo natin, syempre nakasalalay or nakadepende po yan sa i-declare ng mismong Pag-ibig. So yearly, nagbabago po itong dividendo or dividend rate po natin. Alright, Sir Brian, sino-sino ba yung mga dapat na maging member ng Pag-ibig Fund? Okay, so pagdating po sa membership program, so actually lahat po ng manggagawang Pilipino, mapa-local man or overseas. So ibig sabihin, kung kayo po yung nagtatrabaho na po before, lalong-lalo na sa mga OFW natin ngayon, na ng ibang bansa na, so ibig sabihin, whatever amount po na naipon o nahulog natin dito sa Pilipinas, ito po ay continuation lamang o pinagpapatuloy lang po natin ngayon as OFW member. So lahat po ng seaman, lahat po ng manggagawang Pilipino, mapa-land base or yan nga, sea base, so required or kailangan pong maging member ng Pag-ibig under Republic Act 9679 o mas kilala sa Home Development Mutual Fund Law. Alright. So para naman po sa mga ibang nais na magpa-member ng Pag-ibig pero hindi sila nagtatrabaho. So open pa rin po ang Pag-ibig Fund na kayo po ay maging member. So kayo po ay magiging voluntary member ng Pag-ibig Fund na magkakaroon din naman ng interest na kaparehas ng dividendong kinikita sa mga nagtatrabaho. Okay. So, after po nun, pagkatapos po ng ating batas na yan, kung bakit kailangan po maging member sa Pag-ibig Fund, ngayon po, kung paano tayo magpaparehistro. So, unang-una po, as a Pag-ibig member, so dito po sa Pilipinas, nabanggit ko na rin po kanina, na required po or mandatory po yan. So, ibig sabihin, si employer na rin po mismo ang nagbibigay or nagpaparegister minsan dun po sa kanilang mga Pag-ibig member o yung kanilang mga empleyado. Pero meron din po naman na mga voluntary, individual payer, na sila na mismo yung nag-register sa sarili nila. It's either pumunta po sila sa kahit saan Pag-ibig branch or mag-register po online sa aming website www.pagibigfund.gov.ph. Okay, so sa pag-rehistro natin online, para ka lang nitong nag-register din sa Facebook, no? Meron ka lang kailangan fill upan through online. Basic information lang naman yung hinihingi. After the process, ibibigay kagad yung registration tracking number ni member. So actually ngayon medyo talagang mas gusto po o mas maganda na mag-register na po tayo online. So actually hindi na natin sinasuggest yung mag-fill up pa ng form, which is pupunta pa ng branch and mag-fill up, matatagalan pa. So we come up o yung Pag-ibig po, inabisuhan na po ang lahat actually ng mga hindi pa member na kung kaya po mag-register online, mas mainam para mas kompleto po yung information na may input po nila. Alright. And at the same time, mas convenient na rin yan, partner. Tama. Kasi kahit na nasa bahay ka lang, basta meron kang internet connection, or kahit sa mga smartphone po ninyo, maaari na tayo magpa-member or mag-rehistro nang sa ganun magkaroon tayo ng account sa Pag-ibig Fund. So, ganun din po sa mga medyo nahihirapan po, medyo hindi naman po masyadong maalam sa computer, so maaari naman po tayo magpatulong kahit sa mga kasamahan natin sa bahay na tulungan mag-register ng Pag-ibig Fund. So, not necessarily na kayo po yung member, kayo mismo yung mag-online. So, hindi po. Maaari po tayo magpatulong sa mga medyo may alam sa computer. Okay. Right. So, ngayon na tayo ay miyembro na ng Pag-ibig, magkano ba yung kailangang ihulog dito buwan-buwan? So, marami pong nalilito dito, no? Yes.
Sige So, po. ano ba yung kailangan ba natin tong hulugan buwan-buwan o pwede ba natin tong i-advance? So, i-explain po namin sa inyo ngayon ni Sir Brian kung ano ba yung halaga na dapat nating ihulog dito. Meron bang minimum or kailangan ba ma-reach mo kagad yung maximum amount ng paghuhulog? Okay, so karaniwan or dun po sa mga nagtrabaho na or nagtatrabaho ngayon dito sa Pilipinas, so usually si employer na po yung nagkakaltas ng contribution sa kanyang mga empleyado. So we have a minimum contribution o yung mandated amount na 100 pesos para sa mga empleyado, and dito po yung mga employer is tinatapatan or meron tayong tinatawag na counterpart. So 100 sa empleyado, 100 sa employer, kaya po ang nagiging contribution o kung napapansin ninyo sa inyong mga payslip before, we have a 200 pesos contribution dito po sa Philippines or Pilipinas. Alright, kapag ikaw naman ay isang OFW member, basically, ang tawag kasi sa'yo is self-paying na eh. Okay. Hindi ka kasi maaring or hindi ka allowed kaltasan ng iyong employer or agency sa iyong sahod. So, ikaw na mismo yung maghuhulog ng iyong contribution sa Pag-ibig Fund. Since self-paying ka, flexible yung contribution. Ibig sabihin, wala kang kailangang i-maintain na hulog. Pwede siyang pabago-bago per month. Pwede mo siyang taasan as much as you can. Yan. Okay. So, dahil po OFW po ang medyo pinag-uusapan natin dito. So, as OFW, tulad nga po ng sinabi ni kasamang Aljon, maaari po tayong maghulog ng higit pa sa 100. So, yun po yung mas isa-suggest natin dahil una na rin natin nabanggit na ang Pag-ibig Fund po ay pag-iipon or savings. So, the more savings you save, so syempre, mayroon yung katumbas na malaki yung maiipon, then syempre, malaki rin po yung kikitaing dividendo. So, ito po, ginawa pong programa para po sa lahat ng manggagawang Pilipino, para in their future, meron po silang mapagkunan. So, most likely, sa pagkatanda natin, so dahil nga withdrawable naman yan, so maaari natin siyang gamitin as retirement benefits, na yun nga, pag nag-retire na tayo in future, meron pa rin tayong makukuha. Alright, so speaking of withdrawal, kasamahang Brian, ang Pag-ibig contribution ay since ipon po ito, meron siyang tinatawag na pwede natin siyang ma-withdraw pagdating ng tamang panahon. O ito yung tinatawag natin na mga grounds for withdrawal. So meron po tayo mga grounds or parang requirements bago po ma-withdraw ang kanyang mga contribution. So hindi po tayo tulad ng sa iba na kung kailan natin gusto i-withdraw, so hindi po. So meron tayo dito, kilala ang Pag-ibig Fund bilang isang provident savings o yung pangmatagalang pag-iimpok para mas kumita o mas marami po ang maipon ng member. So, unang-una, sa grounds for withdrawal natin, kapag si member ay nakapaghulog ng at least 24 months or at least 240 months. Sorry, so that is 20 years. So, yun yung tinatawag nating membership maturity. Kapag si member ay nakapaghulog ng at least 240 months ng tuloy-tuloy, so maaari niya nang i-withdraw ang kanyang contribution. Alright, so makukuha ho natin ang ating pera sa Pag-ibig Fund kasama yung dividendong kinita nito, lump sum and then tax-free. Okay, so ano ba yung lump sum? Kapag sinabi nating lump sum, isang bagsakan lang. Ayun. Okay? So isang beses lang ibibigay sa atin. Kasi yung iba, akala nila ang Pag-ibig ay pension. Na pwede mong kunin ng unti-unti, which is hindi. Lump sum po yung withdrawal dito and at the same time tax-free. Ibig sabihin, hindi na ito babawasan ng tax. Buo nyo pong makukuha yung inyong contribution. Kasama yung kinitang dividendo. Yes. So, maliwanag po na ang contribution dito, withdrawable ng lump sum o isang bigayan, and tax-free pa po yan. Right. So, aside sa mawi-withdraw natin siya upon the maturity date ng hulog natin and at upon retirement age which is 60 years old, if ever si member ay wag naman sana, alimbawa ay pumanaw, nagkaroon ng disability or insanity, lahat ho ng kanyang hulog kasama yung dividendong kinita ng kanyang ipon ay mawi-withdraw ng kanyang mga beneficiaryo. So, sino-sino ba itong mga beneficiaryo yung sinasabi natin? So, unang-una, so syempre kapag single po ang member and wag naman sana na let's say may nangyari nga pong masama, so, ang makaka-withdraw po kung single, so syempre, pangunahin po ang magulang, pangalawa yung mga kapatid. So, sabihin naman natin si member ay married, so syempre, immediate beneficiary is yung asawa, pangalawa yung mga anak. So, according po yan lahat sa family code o yung batas natin pagdating po ron. Okay. So ngayon ay member na tayo ng Pag-ibig Fund at alam na natin kung ano yung dapat nating gawin o ano yung dapat nating ihulog sa Pag-ibig Fund. Okay, So, kailan natin siya pwedeng ma-withdraw. So,
So sa ngayon, i-introduce din namin sa inyo yung bagong programa ng Pag-ibig Fund, yung tinatawag nating Modified Pag-ibig 2. Ganda itong programang ito para sa lahat ng OFW dyan. So actually, kahit maging dito sa mga nagtatrabaho sa Pilipinas, basta aktibo kang naguhulog sa Pag-ibig Fund, pwede po kayo mag-open ng pangalawang ipon or savings account na tinatawag. Ibig sabihin, kasamang Brian, magiging dalawa yung account nila. Yan. So kasi hindi natin pwedeng ang gusto mo lang is ipagpatuloy ang Pag-ibig 2, pero kinakailangan po. So sinabi ko na rin po, bago po tayo makapag-open itong bagong programa o yung tinatawag nating Modified Pag-ibig 2 o MP2 in short, kailangan po aktibo or maging member po muna tayo ng Pag-ibig 1. So para hindi lang po tayo malito, so to classify po yung savings program natin, meron tayong dalawa. Yung mga inuhulog natin na nagtatrabaho pa dahil sa Pilipinas at ngayon as OFW, lahat ng contribution natin magpo-fall under sa category ng Pag-ibig 1. So, ano ba itong Pag-ibig 2 sa mga Aljon? Alright, so Modified Pag-ibig 2, sa madaling sabi, ginawa ito as a privilege sa mga aktibong miyembro ng Pag-ibig 1 natin. No? Kung familiar kayo sa mga term ng bank, most likely ang tawag nila dito is yung time deposit. Time deposit. Okay. So, ibig sabihin, mawi-withdraw sa madali ang panahon ba? Tama ba yung term ko? Short term, yes. Short term, okay. Short term lang. Kasi ang Modified Pag-ibig 2, ginawa ito upang tayo ay makapag-ipon ng malaki sa maikling panahon. Dahil ang maturity date ho ng hulog natin sa Modified Pag-ibig 2, 5 years lamang. 5 years lang. Yes. So, definitely, mas makakaipon po kayo ng mas malaki dito. So, kung bakit, kung magkano ang ating minimum naman dito sa Pag-ibig 2, so, sa mga Aljon? So, yung minimum contribution natin dito sa Pag-ibig 2 ay nagsisimula po sa 500 pesos. 500. And then, sinabi rin natin na mas malaki yung maaring maipon sapagkat mas malaki rin yung interest or dividendo na maaring kitain ito taon-taon. Kung sa yung Modified Pag-ibig 1 natin kasamahang Brian, kumikita siya ng 4% na pinakamababa. Okay, so tulad ng nabanggit kanina, so we have 4% which is nakadepende pa rin sa i-declare ng Pag-ibig. Ito namang Pag-ibig 2, ilan ba ang dividendo nito? So, mas mataas siya ng 0.50. So, kung 4% sa Pag-ibig 1, sa Modified Pag-ibig 2, 4.50. Okay? 4. So, shall we say 4.5? 4.5. So, ayan, so, ibig sabihin, kung tumaas yung Pag-ibig 1 contribution natin, katulad ngayon, nasa 4.18 tayo. Okay? Sa Modified Pag-ibig 2, automatic, tataas din siya. So, magiging siyang 4.68 sa kasalukuyan. Okay, so maliwanag po, lagi pong may premium or lamang po ang Pag-ibig 2 pagdating sa dividendo ng 0.5%. So, kung i-declare, let's say next year, or sabihin natin, nag-declare po si Pag-ibig Fund ng 4% dividend sa Pag-ibig 1, so automatically, ang Pag-ibig 2, meron siyang dividendo interest rate na 4.5 o 4.5% per annum. So, ang dividendo ba natin is compounded or simple interest lang ba yan kasama ng Aljon? Alright, so ang ating dividendo ay compound interest. Oh, okay? Mas malaki po ang kikitain nitong compound interest kumpara dun sa simple interest. So, mapag-aaralan natin yan. So, mas maganda kung medyo mag-research tayo about this compound interest. So, right. So, isa pa pala sa kaibahan ng Modified Pag-ibig 2 sa Pag-ibig 1, additional lang kasama ang Brian, na yung Modified Pag-ibig 2, kahit hindi mo to i-monthly, since time deposit ito at mawi-withdraw natin ng lump sum and then tax-free after 5 years, kahit isang bagsakan mo lang hulugan, hintayin mo lang mag 5 years, pwede mo na i-withdraw. Yun. So, malinaw po na whatever amount na ihulog or maipon mo within that 5 years, yung Pag-ibig 2, so yun ang ma-withdraw plus yung kikitaing dividendo. So, nabanggit po ni kasamahang Aljon na wala pong problema kahit may lactaw siya. Basta whatever amount na mahulog or maipon natin dito, after 5 years, yun po ang ma-withdraw kasama yung 4.5% dividend. At the same time, tax-free din to ito. Yes. Tax-free din po ito and government guaranteed. Pero syempre, dun po sa mga member na naguhulog ng Pag-ibig 1 at let's say mag-open siya ng Pag-ibig 2, so isa-suggest pa rin natin na maghulog siya monthly para sa mas malaking ipon at the same time mas malaki din yung kikitaing dividendo ng naguhulog ng monthly. So dito sa Pag-ibig 2. Alright, so kung tayo may pinag-iipunan na after 5 years, no, maganda na i-consider natin yung Modified Pag-ibig 2 sapagkat napakalaki ng dividendo. Tama. So kung alam po natin yung kasabihang don't put all your eggs in one basket, so actually mas
apply natin to dito sa tinatawag na modified pag-ibig to. So sabihin natin nakuha na natin ang ating mga salary, so wag nating ilagay sa isang account lang. So tulad po nito na meron namang naka-lock yung pera natin for 5 years. So kung familiar nga kayo sa binanggit kanina ni kasamang Aljon, so para siyang time deposit. So hindi natin wag nating gustuhin o wag natin ilagay lahat ng kikitain natin sa isang lugar lang. So kung kaya natin mag-invest or mag-save tulad nitong Pag-ibig Fund na isang mutual fund na mas kikita ng mas malaki ang inyong savings, mas mainam. So, Right. So, Aljon? ngayon alam na natin yung mga basic na purpose ng Pag-ibig Fund. Dumako naman tayo ngayon sa mga additional benefits na meron o na ino-offer ng Pag-ibig Fund. Okay? So, papasok tayo ngayon sa mga lending programs na tinatawag ng Pag-ibig Fund. So, habang nag-iipon po kayo, so dyan papasok yung mga pautang ni Pag-ibig Fund. So, ano-ano ba itong mga lending program natin kasamang Aljon? Alright, so under sa cash loan, meron tayong tinatawag na multi-purpose loan and then calamity loan. Tsaka yung isang pinakasikat na loan ng Pag-ibig Fund, yung tinatawag nating housing loan. Yan. So, dyan po talaga kilala ang Pag-ibig Fund bilang pangunahing benepisyo ang pagbibigay ng pagkakataong magkaroon ng sariling lupa't bahay ang mga bawat miyembro ng Pag-ibig Fund. So, yan po yung housing loan na tinatawag natin. Right? So, unahin nating i-discuss yung multi-purpose loan and then calamity loan. Then, mamaya, bigyan din nating diin yung housing loan ng Pag-ibig Fund. Tama. So, under ng multi-purpose loan, from the word itself, kaya siya tinawag na multi-purpose loan kasi maaring gamitin sa kahit anong purpose or dahilan na gustuhin natin. Yan. So, kung tayo ay merong dagliang pangangailangan at nais nating hiramin yung part ng ating hulog sa pag-ibig contribution, maaari po sa pamamagitan ng multi-purpose loan. So, ano-ano ba yung mga qualification para tayo ay makapag-avail ng multi-purpose loan? Okay, so explain po yan ng ating kasamahan na si Brian. Okay, so pagdating naman po sa application ng multi-purpose loan o maging ng calamity loan at housing loan natin, actually sa lahat po ng loan program si Pag-ibig, basta po si member ay makapaghulog ng at least 24 months or 2 years. So, para maging eligible makapag-avail ng loan, so yun po yung kailangan nating punuin o kailangan hulugan, yung 2 years or 24 months. So, ito naman po ay hindi nangangahulugang tuloy-tuloy kailangan ang hulog ng 24 months, so accumulated. So, ibig sabihin, kahit po may laktaw po yan, basta po ang mahalaga, meron po tayong hulog na 24 months. Pero syempre, sa pag-avail po ng loan or at that time na mag-a-avail po tayo ng loan, siguraduhin lang po natin na updated or active kayong naguhulog sa Pag-ibig Fund. So tulad nga nun, binanggit ko po na wala ang problema kahit may laktaw, pero sabihin natin kung mag-a-apply ka ng loan, hindi naman po updated ang hulog, pero syempre, i-advise po muna tayo na i-activate or hulugan po muna muli ang inyong contribution para maging active or updated ang inyong savings para maging eligible po kayo makapag-avail ng multi-purpose, calamity at housing loan. Right. So, under po ng multi-purpose loan, basta katulad nga ng sinabi nating kasamahan, 24 months na hulog, and then dapat updated tayo for the last 6 months ng hulog Yun, natin. so, 6 na buwan. Okay. 60 to 80% ng kabuang ipon natin yung maaring mahiram under ng multi-purpose loan. So, depende siya kung gaano na tayo katagal na member ng Pag-ibig Yan. Fund. So, hindi po fixed amount yung pinapahiram natin dito. Lahat po yan ay depende sa naipon ng miyembro. So, kung masugid or talagang naguhulog tayo sa Pag-ibig Fund, updated ka at medyo, yun, matagal ka nang naguhulog, syempre, mas malaki ang mahiram kasi nga depende siya sa naipon ng miyembro. So, pagdating naman po dun sa calamity loan program natin, so from the word itself din siya, na ayaw naman din nating magkaroon nito dito po sa ating bansa, pero if ever po nakasama yung lugar natin sa masalanta nito, at declared po ang ating lugar, so maaari kayo lumapit sa Pag-ibig Fund to avail the calamity loan program. Alright. So, under ng calamity, same din, 24 months na hulog, and then updated lang tayo ng 6 months. Ang kaiba naman nito sa multi-purpose loan, kasama ang Brian, automatic 80% na kagad ng ipon natin, maaari nating hiramin. Yan. So, syempre, may kalamidad na, so, kailangan mataas na talaga ang mahiram natin. So, we have 80% of your savings or total accumulated value ang maaaring mahiram ni member in case na
may mga sakuna or may mga kalamidad tayong maranasan. Right. So pagdating naman po sa pagbabayad ng loan natin, ito po ay payable for about 2 years. Okay, so ito yung mga short-term loan na tinatawag natin. So 2 years to pay itong mga loan ng multi-purpose loan at calamity loan. So I guess meron tayong tinatawag ditong offsetting. So ano ba yung offsetting na yan, kasama ng Aljon? Alright. Pagdating naman sa offsetting, isa rin to sa magandang news o isang magandang balita sa atin na kapag si member ay hindi niya nakayanang hulugan yung kanyang loan sa loob ng 2 taon, automatic ipinapasok natin sa process ng offsetting. Ibig sabihin, lahat ng utang ni member ay ibabawas sa hulog niya. So, yun yung ipantatapal. Ibig sabihin, sa kagandahan nun, ang mangyayari, mawawalan tayo ng utang kasi nababayaran sa pamamagitan na mismo nating ipon. Pero ang pinaka-epekto nun, partner, nababawasan din ng bahagya yung naipon natin para sa ating kinabukasan. Yan. So, kahit po may tinatawag tayong offsetting, dun po sa mga hindi po natapos ang kanilang obligation o ang kanilang loan, hindi pa rin natin syempre isasuggest na ganun ang gawin nila. So, kung kaya pong hulugan or tapusin ang kanilang loan o yung obligation nila, mas mainam para hindi rin po nababawasan ang ating savings. So, actually, meron sa aking nagtanong last week siguro. So meron tayong isang member na for example nag-resign or nakapag-loan muna siya, then right after 1 year nag-resign siya dun sa kanyang pinagtatrabahuan. So ano ba yung mangyayari dun sa loan niya? So syempre pag nag-resign po tayo, mayroon diyang tendency na hindi na natin mahulugan yung mga balance. For example, so sabihin natin dahil 2 years to pay po itong calamity loan o yung multi-purpose loan natin, nakapag-avail si member, so nahulugan niya yung 1 year pero yung 1 year na balance niya hindi niya natapos. So ano yung mangyayari? So yun na nga, dyan papasok yung offsetting. So sabihin natin natapos nga yung 2 taon at hindi nahulugan o natapos yung 1 year na obligation, doon na po papasok yung offsetting o ibabawas na mismo yung loan o yung loan balance natin dun sa mga naipon. So yun yung mga karaniwang nangyayari talaga, lalong-lalo na dun sa mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas. Right. So, kahit wala tayong kakayahang bayaran, si member, gumagawa siya ng paraan para tayo ay matulungan na masettle yung mga obligation natin. Yan. Diba? So, yun ang kagandahan din natin. Right. So, na-discuss ho natin yung kung paano magpa-register sa Pag-ibig Fund, bakit siya mandatory, at ano yung pinaka-purpose ng Pag-ibig Fund sa buhay natin, at yung mga additional benefits nito. So, break tayo, partner. Kahit alam siguro bago po tayo uli magpatuloy, so we'll have a short break. So dyan lang po kayo, wag po kayong aalis. And sa mga Aljon. Alright, so kayo po ay nakikinig sa Kakampi Online. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiting na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita.
so bilang pagpapatuloy ng ating Pag-ibig OFW program, kayo pa rin po ay nakatutok sa Kakampi Online. So kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa mga na-discuss namin kanina ni kasamang Brian, maaaring mag-email lamang po sa www.astream.tv/channel/Kakampi Online. Kaya naman sa kakampi-news.blogspot.com o kaya sa kakampi.wix.com/kakampi. O maaari rin tumawag sa mga numerong 553-8656 o kaya naman sa 788-3607. So idagdag ko lang kasama ang Aljon. So maaari din po kayong direktang bumisita sa aming website o kaya naman mag-email sa www.ofwcenter@pagibigfund.gov.ph. So right. Yan, so to continue our discussion a while ago, so sa housing loan po tayo, which is natapos na po natin yung multi-purpose loan at calamity loan natin. So dun naman po tayo sa housing loan o yung mga pabahay po ng Pag-ibig Fund. Alright. So isa rin po sa purpose ng Pag-ibig Fund sa mga buhay natin sa ating mga manggagawang Pilipino ay yung matulungan tayo na mga pagpundar ng sarili nating bahay at lupa sa pinakamagaan na paraan. At dyan po pumapasok yung isang lending program ng Pag-ibig Fund na tinatawag nating housing loan. So kasama ang Brian, paano ba natin ma-avail ang housing loan ng Pag-ibig Fund? Okay, so unang-una, nabanggit na rin natin kanina, so dyan papasok yung 24 months or yung 2 years na contribution natin. Pero sabihin naman natin si member, so for example, hindi pa siya member ng Pag-ibig Fund or wala pa talaga siyang hulog, so sabihin natin bago lang siya sa Pag-ibig. So meron tayong tinatawag ditong lump sum payment. So yung lump sum payment, ito yung paghuhulog agad o yung pagbabayad agad ng 2 years or 24 months para makapag-avail agad ng loan si member. So hindi na siya mag-aantay ng 2 years na membership. Basta ma-lump sum or mahulugan niya in 24 months agad, maaari na agad siyang mag-apply ng housing loan. Alright, so paglilinaw lang kasamang Brian na yung lump sum payment applicable lang siya sa housing loan ng Pag-ibig Fund. Tama. Okay, so hindi natin siya pwedeng gawin sa multi-purpose loan and then calamity loan. Okay, so 24 months na hulog, bayaran natin ng isang bagsakan, any day of the month pwede na mag-avail ng housing loan. Yan. Okay? So yun yung tinatawag nating lump sum payment pagdating po doon. And pangalawa, sa mga requirements bago po makapag-avail ng housing loan, then syempre kung ano po yung magiging purpose natin. So meron po tayong mga nag-a-avail po kasi ng dinedeclare nila or sinasabing purpose nila is yung ginagawang negosyo. So pwede ba to sa Pag-ibig Fund sa mga Aljon? Alright, so pinagbabawal po natin ang commercial purposes na housing loan sa Pag-ibig Fund. So ito po ay residential purpose lamang, kaya nga tinawag na tahanan. Okay? So for Pag-ibig, residential purpose lang ang Pag-ibig Yes. Fund. So yun po. So dun po sa mga balak po mag-avail ng housing loan ng Pag-ibig Fund, so unang-una din po natin tinitingnan po dito, so maliban dun sa purpose natin na kailangan yung property bibilin o yung kukunin mo is titirahan ng member or so in short, for residential purpose only. So pangalawa, dyan papasok yung mga requirements. So hindi rin po ibig sabihin na Pag-ibig member po tayo, pag nag-avail ka ng housing loan, ma-approve agad siya o automatic approve. So hindi po. So lahat po yan, dadaan din po yan sa mga requirements, steps. So una-una na po dyan, ang pinaka-common, so kahit saan naman siguro ang lending institution, so kasama na yung housing loan natin, unang tinitingnan po natin yan is yung inyong contribution, pangalawa yung capacity to pay. So ano ba itong capacity to pay kasama ang Aljon? Alright, so sa Pag-ibig kasi, ibinabatay sa monthly gross income ni member yung loanable amount. Okay? So, when we say loanable amount kasi, hanggang 6 million pesos pwede nating hiramin sa Pag-ibig Fund. Pero nakabatay ito, yung amount na ilo-loan natin ay nakabatay sa kakayahan natin ng pagbabayad. So, kailangan natin i-declare yung monthly gross income. It's either nagtatrabaho ka or may sarili kang negosyo. Okay? So, ganun din po sa housing loan natin. So, maliban sa 6 million maximum loanable amount, so meron din po tayo ditong maximum term. So, 30 years to pay. At the same time, ang interest rate naman po, so nasa inyo na rin to compare to others. So, sa Pag-ibig Fund right now, this year 2015, actually from June 1, 2015 hanggang matapos na po yung taon, so meron po tayong 6.5% per annum na
interest. So, kaya ko po nasabing June 1 to hanggang December na. So, ang interest rate po natin is nagbabago every 6 months. So, syempre, depende na rin po yan sa i-declare ng ating economy o yung market po ng Pilipinas. So, doon nakadepende yung interest rate natin. Pero I believe, kasama ang Aljon Pag-ibig Fund kilala bilang may pinakamababang interest rate pagdating sa housing loan. Yes, oo. So in fact, kung katulad nga ng sabi mo, no, kasi sila na yung balang mag-compare, most likely ang alam ko sa ibang financial institution, naglalaro yung interest sa 12 to 16% per annum. Malaki ang So difference. halos kalahati yung difference. So kung kayo po ay naghahanap or nagka-canvas ng inyong property, better na i-consider natin yung Pag-ibig Fund nang sa ganon mas makamura tayo at the same time hindi tayo mahirapan. Yan. Okay? So, punta tayo dun sa iba pang mga requirements or yung mga kailangang malaman ng ating mga miyembro pagdating po sa housing loan. So, kung inaakala din po natin na itong housing loan ay limitado lang po sa mga house and lot properties, so hindi po. So, actually, halos lahat po ng about sa pabahay o housing ay pwede natin gawin sa Pag-ibig Fund. So, una-una, yung pinaka-common po dyan, yung pagbili ng property na house and lot na tinatawag. So, pangalawa, so kahit bumili lang po tayo ng tinatawag nating lote o purchase of lot, so maaari din po natin siyang ipasok sa Pag-ibig Fund. So, pangatlo, sabihin naman nating si member may sarili na pong lupa, so gusto niya lang magpatayo ng bahay. So, unang-una, basta po meron po yung clean title na tinatawag. So, bago rin siya magpatayo ng bahay, kailangan meron na rin po siyang nasimulan na kahit kokonti, at the same time, si Pag-ibig na yung magtutuloy para matapos yung property na yon. So, pang-apat naman po, dun din po sa mga member na gusto pong kumuha ng condominium unit, so tatanungin muna natin syempre ang inyong developer kung papayag po siyang ilipat sa Pag-ibig Fund. So, sa amin walang problema, basta member ka at may hulog kang 24 months, po pwede mo siyang ipasok sa Pag-ibig Fund. And lastly, kung may mga loan po kayo or housing loan sa ibang financial institution, so sabihin na natin sa bangko for example, at gusto mong ilipat sa Pag-ibig Fund sa mas mababang interest at mas matagal na payment term, po pwede rin po yung gawin. So halos lahat po ng mga binanggit ko po pwedeng gawin sa Pag-ibig Housing Loan Program. Alright. So bilang addition din sa mga loan purpose, loan housing purpose dito sa Pag-ibig Fund, pwede rin dito kung may sarili na kayong lupa at magpapatayo nga kayo ng bahay, yung construction of house, yung sinabi mo nga kanina. Pwede rin po yun. So ibabatay namin sa building plan and bill of materials ninyo yung loanable amount. So, dapat ang gagawa nito ay isang licensed architect or engineer. So, kung ano i-declare niya, most likely yun yung ipapahiram namin sa inyo. Basta hindi lalagpas ng 6 million pesos. Pwede rin kung may sariling bahay at lupa na namana nyo sa inyong kanununuan o kaya naman medyo luma na yung inyong property, maaari rin po sa amin yung renovation. Okay? Home improvement. Renovations, pwede po. At isa po sa updates, yung pinakabagong updates under ng home improvement, pwede na rin dito kasamahang Brian yung ano ba ito yung nilalagay sa po? Ayan, yun po ata yung tinatawag na yung tinatawag nating solar panels. Yan, oo. So, dun po sa may mga property na gusto mag-establish o magpagawa ng solar panel, para na rin yan. So, medyo mainit na rin po ang panahon natin or let's say, yan, dun sa may mga balak, kumuha ng mga property or magpagawa ng solar panel, pwede na rin po siyang through Pag-ibig Fund. Alright, so ginawa ng Pag-ibig yan para na rin makatulong sa environment natin. So sa Pag-ibig, so, pinopromote din natin yung Go Green. Kumbaga, hindi lang pala tayo for for environment purpose din tayo. So, kumbaga, para na rin makatipid tayo sa electricity at sa mataas na bill natin sa electricity. Actually, kasama ang Aljon, magandang programa itong ginawa ng Pag-ibig Fund na yan. So, I hope in future, so madagdagan pa yung mga additional benefits or program natin pagdating sa housing loan. Alright. So, kasama ang Brian, housing loan, alam na natin kung paano mag-avail ng housing loan. Saan ba tayo pupunta para makapag-file ng housing loan program ng Pag-ibig Fund? Okay, sa mga po mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas, so meron tayo mga designated branch sa pag-avail or pagpa-file ng application pagdating sa housing loan. So, unang-una, nandyan po yung ating JLP building dito po sa Shaw Boulevard, Mandaluyong.
sa mga representative nyo po rito na gusto nyo pakisiyuan mag-apply kung hindi man available ang member, so maaari sila mag-file ng kanilang mga housing loan application dun po sa pinaka-housing department po natin o yung housing sector ng Pag-ibig Fund na nakalocate nga po dito sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City. So, dun naman po sa mga nagtatrabaho abroad or mga overseas employees natin o yung mga nagtatrabaho sa abroad nga, so pwede po kayong mag-file ng loan actually through his or her representative. So, magpapagawa po kayo ng SPA o yung Special Power of Attorney na tinatawag. So, dito lang po kasi ang filing ng housing loan dito sa Pilipinas. So, maaari din po yan sa mga, let's say, nakatira po sa mga probinsya. So, kung gusto nyo mag-loan, for example, nasa ibang bansa kayo at nakapagpagawa na kayo ng SPA, ipadala lang po natin to sa ating mga representative, and let's say nasa probinsya nga sila, so maaari pong mag-file ang inyong representative together with your hawak na nila SPA ninyo sa kahit saan Pag-ibig branch kung saan po malapit yung property na gusto nilang kunin or bilhin. So, dun po yun sa mga nakatira sa probinsya o kung hindi man NCR yan. Alright. So, yung process naman, yung process ng housing loan natin, nagtatagal lang siya. Most likely, yung pinakamabilis na natin is yung 20 working days. Medyo tumatagal lang yung proseso, kasamaang Brian, kapag si member ay, or si client, meron siyang requirement na hindi agad maipasa. Ayan. So, Okay. actually, dun talaga tumatagal. So, yung pag-comply po ng requirements, so, actually, marami rin ditong nagsasabi na ang daming requirements pagdating sa housing. So, ganito po yan. So, hindi po kasi maliit na halaga yung pinag-uusapan natin dito. At the same time, pabahay naman po yan. So, talagang gawin lang po o ibigay lang po natin yung mga certain requirements na para wala na rin pong maging issue pagdating po dun sa pagbigay ng mga titulo na tinatawag right after na makuha na yung property. So, ginagawa po lahat ni Pag-ibig Fund para ma-lessen po or mabigyan kayo ng serbisyong maserbisyo na maganda pagdating sa housing loan program natin. Alright. So, additional, kung kayo po ay may mga nakaligtaang pakinggan na informasyon na ibinigay namin, maaari rin ho kayong magtungo sa aming website. So, lahat po ng concern regarding sa housing loan, makikita po natin dito sa website. Ito po yung www.pagibigfund.gov.ph. Tapos, yung lahat rin po ng mga forms na kailangan natin ay downloadable na rin siya, no? So, maaari nilang makuha dyan sa website natin. Okay, so www and one word po ang Pag-ibig Fund. So, www.pagibigfund.gov.ph, and kung kakailangan natin yung mga form o yung kakailanganin po ninyo yung mga form about sa housing loan at marami pang iba, so lahat po yan downloadable sa aming website. So, wag nyo pong kalimutang bisitahin yung www.pagibigfund.gov.ph. Alright. So, na-discuss na natin yung mga ibang benepisyo ng Pag-ibig Fund. So, dako naman tayo ngayon kasama ang Brian sa mga bagong programa na inilulunsad ngayon ng Pag-ibig Fund. Yung mga kasalukuyang programa na meron ho tayo. Simulan natin sa Dagdag Ipon Raffle Promo Part 3. Okay, so, kasama ang Brian, bakit ba Dagdag Ipon Raffle Promo yung tawag dito sa raffle promo ng Pag-ibig Fund? Ayan. So, Dagdag Ipon Raffle Promo. So, from the word itself na rin, Dagdag Ipon. So, ito po, mas inihikayat po natin ang bawat membro or OFW member na maghulog po ng higit dun sa minimum, which is yung 100 pesos upang mapalaki na rin po ang kanilang savings at the same time, malaki yung kitain dividendo at para makasali na rin po sila dito sa raffle promo na to. So, meron po tayo dito mga prices. So, syempre, raffle promo. So, meron tayong mga prices. So, unang-una na dyan yung grand prize natin, which is $10,000 US. So, imagine mga kasamang OFW, part 3 na po yan. So, naging successful na po yung unang edisyon itong Dagdag Ipon Raffle Promo. Sinundan pa and mas sinundan pa ngayon, which is nasa raffle promo part 3 na tayo. Alright. So, ang minimum na contribution na kailangan nating ihulog sa Pag-ibig Fund para ma-qualify sa raffle promo ng Pag-ibig Fund ay 600 pesos lang. 600 pesos. 600 pesos single receipt. So, one raffle entry. Ayan. Okay. So, maliwanag na basta po makapaghulog tayo ng 600 or maka-accumulate tayo ng 600 in a single receipt, so qualified po tayo makasali dito. So, for example, si member naman po, let's say ang kanyang monthly is 500 pesos, naghulog siya ng 6 months, so that is 3,000.
So, ilang raffle promo or raffle entry ba yung meron sa kanya kasama ang Aljon? Alright, kung i-divide natin siya ng 600, meron siyang 5 raffle entry. Ayan. Pero kung bibisitahin nyo kasi yung website natin sa www.pagibigfund.gov.ph, may mechanics doon para sa raffle. So every 3,000 kasi, nagdadagtag tayo na isang raffle entry which is free. So ibig sabihin kung nahulog ka ng 3,000, ang makukuha mong raffle entry is 6 raffle entry. Okay. So, yung 5 plus 1, yung free. Alright. So, yun po. Masikayatin natin ang RFW para po makasali po tayo sa Dagdag Ipon Raffle Promo. Then, bisitahin nyo lang din po yung aming website para sa iba pang informasyon pagdating po sa Dagdag Ipon Raffle Promo. So, meron po itong grand prize na $10,000 US. So, tax-free din po yan or tax-paid ng Pag-ibig Fund. So, meron din po yung mga consolation prizes. So, we have a family vacation package. Yes. And at the same time, round trip, yung round trip ticket. Oo. So, from your country, pauwi ng Pilipinas and Philippines, balik po dyan sa country pinagtatrabawan natin. So, meron din po tayo dito mga gadgets. So, iPhone 6. iPhone 6. So, we have also laptops and marami pang iba. So, lahat po yan available or makikita natin sa website. So, pagpunta po natin sa website, tunguhin lang po natin yung OFW working abroad. So, OFW working abroad, i-click lang po natin yan and makikita na po natin doon yung mga program, kasama na po dyan yung Dagdag Ipon Raffle Promo. Alright. So, may dagdag ko lang din kasama ang Aljon. So, hindi po natin actually nabanggit kanina kung saan po maghuhulog ang mga OFW members. So, to be clear, so pwede po kayong maghulog sa mga remittance partners natin abroad na makikita nga natin doon sa ating website. So, depende po yan sa mga bansang pinagtatrabahuan natin. So, may mga designated post din po tayo doon. So, pwede kayong mag-inquire. At the same time, ang payment natin ng contribution o yung pag-iipon sa pag-ibig is through remittance partners abroad. So, i-familiarize na lang natin po siguro yung iRemit, Ventaha, Skyfreight, Al-Raji, Telemoney, UAE Exchange, lalong-lalo na kung sa Middle East itong mga nakikinig sa atin, no? So, doon naman po sa mga medyo hindi po makalabas o hindi makapaghulog sa abroad, po pwede rin naman po tayo magpahulog through his or her representative dito sa Pilipinas. So, kahit saan Pag-ibig branch po or bayad center na may malapit, doon sa inyong representative, po pwede po silang maghulog at wala po tayong inihinging kahit anong ID or anything maliban po sa Pag-ibig number. So, kailangan po pag nagpahulog po rito is alam po nung maghuhulog ang inyong Pag-ibig number yung sa ganon para mabilis po yung ating pagbabayad o pagproseso ng inyong contribution. Alright, so additional din dyan sa kung paano natin uhulugan yung savings natin, no. Maaari rin ho tayo ngayong maghulog sa website namin through online payment. So gamit ho natin yung credit card issued all over the world. So Metrobank and Visa, Mastercard or Visa, Mastercard or Visa issued all over the world, pwede po natin gamitin sa website ho natin, okay? So, punta lang sa www.pagibigfund.gov.ph, then click nyo lang po doon yung e-services, and then makikita nyo na doon yung icon ng online payment facility. Okay. Kaya naman, kung hindi pa rin talaga, wala tayong credit card na gamit, through GCash, okay? GCash, pwede rin tayo sa Globe GCash, sa Globe. Right? And lastly, siguro, so daanan na natin tong napakabagong programa natin pagdating po sa Pag-ibig Fund, yung tinatawag nating Pag-ibig Loyalty Card. Right. So ito siya. Sino na po ba dyan? Yung mga OFW meron ng Pag-ibig Loyalty Card. So, paano ba tong loyalty card na to? Ano ba yung benepisyo na makukuha ng mga OFW or maging ng mga member dito sa Pilipinas kasama ang Aljon? Alright, so ito po yung pinaka-official ID or transaction card na ng Pag-ibig Fund. Pero aside po sa transaction card natin siya, may additional na benepisyo rin po na makukuha dito. So loyalty card, consider din po siya as discount card and then reward cards. Bakit? Kasi makakuha tayo ng mga points sa mga participating merchants natin na sumali dito sa sa loyalty card natin. At the same time, makakuha rin tayo ng discounts sa mga products na ino-offer nila. Okay? Sa mga merchants naman, makikita ho natin lahat ng listahan ng merchants na sumali dito under ng website natin. Okay? Ayan. So, lahat po ng mga merchants o yung mga partner establishments po ng Pag-ibig Fund,
makikita po natin sa website. So once na meron po tayong Pag-ibig loyalty card, so maaari natin siyang ipakita to avail discounts at the same time rewards. So tulad nga ng sinabi ni kasamang Arjon, so siguro magbanggit tayo ng mga medyo kilalang partners natin, no? So lalong-lalo na dyan sa overseas po. So meron po tayong partnership with iRemit. So kung sino man po yung nagre-remit or nagpapadala ng contribution sa iRemit, so maaari nilang ipakita itong loyalty card. So once na makapag-apply kayo dito or pag-uwi po natin, pwede na kayong kumuha nitong loyalty card. I-present lang tong card sa iRemit and syempre magkakaroon kayo ng mga discount usually sa service charge. So, as far as I know, 25% sa remittance fee. Ayan. So, magkakaroon kayong discount, 25%. So, malaking halaga na rin po Yes. yun. And, syempre, yung iba pa nating mga kasamahan po dyan, let's say, dito po, sa Pilipinas, no? So, the Generics Pharmacy. Okay. So, kasamahang Aljon, ito bang card? So, pwede po siyang gamitin ng kanyang mga immediate beneficiaries dito sa Pilipinas. Actually, itong loyalty card natin, since personalized siya, non-transferable talaga siya, partner. No? So, lahat naman kasi, karamihan naman ng Pilipino member ng Pag-ibig Fund. So, mas maganda na avail na rin tayo individually para may sarili-sarili tayong card. Mas maganda. So, yun nga, tulad na rin ng binanggit mo, this will serve as your Pag-ibig card na rin kasi nakalagay na yung number natin dito. So, kahit mag-transact tayo sa Pag-ibig Fund, ipakita lang natin to kung maghuhulog ng contribution, magpa-file ng loan, so maaari natin siyang i-present as your valid ID pagdating sa transaction sa Pag-ibig lamang. Alright. So, if ever din, additional dun sa mga merchants natin, sa Petron, kung kayo po ay gumagamit ng LPG, so 10 pesos per tank, yung discount natin sa mga LPG nila, and then sa mga lubricants nila, meron ding points and then rewards under ng Petron. Okay. Kung meron naman silang kamag-anak or anak or pamangkin na nag-aaral sa STI, informatics or letran, hanggang 15% sa tuition fee yung discount. Okay? Okay, so sa lahat po ng OFW na magbabalik bansa po, so we suggest pag-uwi po natin, since available lang po ang filing nito dito sa Pilipinas, so maaari po kayong dumalaw actually dun sa POA satellite office natin. So dun po sa mga magpa-process later on ng kanilang mga OEC bago po bumalik ng dun sa pinagtatrabaho nilang bansa, so maaari na po kayong mag-apply po nito. So para makapag-apply, so napakadali lang, kailangan po updated lang ang inyong contribution sa Pag-ibig One. At the same time, bago rin po kayo makapag-apply nito, so maliban sa updated ang contribution, meron lang naman po kayong fill up ang form. And dun mismo sa branch kung saan ka kukuha nito, actually ito nationwide, pwede kang mag-apply kahit saan branch po ng Pag-ibig Fund, kasama na dun yung POA satellite office dito lang po sa Pilipinas. So mag-fill up lang ng form and maghulog lang po ng actually may payment po pala itong loyalty card natin. Yes. So meron siyang 100 pesos as para dun sa registration fee. So itong registration fee na 100, so yan naman po yung gagastusin para dun sa pagpapadala naman. So ito po electronic card, at the same time ito po ipapadala sa mga kani-kanilang mga address. So hindi po agad siya nakukuha, no? So through delivery after 30 working days. So hindi naman siya, let's say si member naman na let's say bumalik na dun sa bansa pupuntahan, po pwede naman po siyang i-receive ng kahit sinong representative natin dito sa Pilipinas. Alright. So, kung ano pa yung nahintay natin, no? Avail na tayo ng loyalty card nang sa ganun, mas madali na yung transaction process natin sa Pag-ibig. Okay? So, magagamit natin to sa mga loans or kahit tayo ay maghuhulog ng contribution. At least hawak na to ng mga pamilya natin if ever sila yung maghuhulog. Meron na silang gagamitin. Ayan. Okay? So, hindi lang po yan actually sa mga OFW. So, maging sa mga kilala nyo rito na nagtatrabaho sa Pilipinas, maaari nyo po silang sabihan about this new program ng Pag-ibig Fund. So, alright. ayan. So, I think na-discuss naman natin lahat ng mga dapat natin i-discuss at malaman ng ating mga taga-pakinig. So, recap lang tayo, partner, no, para matandaan nila yung mga diniscuss natin. Okay? So, pagdating sa membership registration, punta lang sila sa any branch ng Pag-ibig o kaya sa website natin, Okay. www.pagibigfund.gov.ph. So, yung benepisyo po ng Pag-ibig Fund, so tandaan lang po natin, maliban po sa pabahay o housing, nandyan po yung savings program and yung lending program. So, Right. dalawang programa lang naman yan. And pagdating sa eligibility, makapaghulog lang po tayo na at least 24 months or 2 years, maaari na po tayo mag-avail nito and provided na active member ka. Alright. Sa contribution or yung savings, kung magkano ang iuhulog, we have a minimum of 100 pesos. Pero dahil siya ay ipon, wala siyang fixed amount.
maaari kang maghulog ng kahit magkano. So wala siyang maximum and sinasuggest po na maghulog ng mas malaki sa 100 para mas malaki ang maipon at mas malaki ang kitaing dividendo. Alright. So tatandaan lang din po natin no na kahit hindi natin 'to magamit sa kahit anumang loan, specifically sa housing loan, yung pera natin sa Pag-ibig Fund ay hindi mawawala. Ito po ay mananatiling ipon na ibabalik sa inyo na Pag-ibig Fund sa takdang panahon. Panahon. Okay, so muli, so I guess dito na lang po tayo magtatapos. So ako pong muli si kasamahang Brian. Okay, so ako po si Aljon Ricafranca. We are information officers from Pag-ibig Fund. So kung kayo po ay may oras kapag kayo umuwi sa Pilipinas, makikita nyo po kami sa OFW Center located sa PUA. Makati. So located po yan sa Makati, Justin Building, Makati City. Alright. And for more information, pwede po kayong dumalaw sa aming website or mag-email po sa OFW Center at pagibigfund.gov.ph. So, on behalf of Pag-ibig Fund, maraming salamat po and good day po sa ating lahat. So, sa Pag-ibig Fund, ang pinaghirapan may katuparan. Thank you. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiting na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap